Hello, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Isang panibagong umaga ulit ang ating masisilayan ngayong araw. So ayan yung aking biyahe for today. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako dadaan tuwing umaga, Monday to Friday. So ayan yung start. Mag-start ako dito sa ilalim ng mall na to. So ayan yung aking babaybayin dyan. Makikita nyo dyan kung saan ako mag-uumpisa, yung tinatawag namin dyan na zigzag na daanan or blind curve ba ang tawag doon, or blind road, kasi hindi mo siya makikita. Ewan ko basta kung ano ba ang tamang tawag dyan sa daanan na yan. So ayan, may mga lumalabas na, so dyan ako papasok sa daan na yan. Dyan magsisimula yung aking dadaanan. So ayan, medyo mabagal ako kasi nga masyadong kumating yung mga papasok or palabas na mga sasakyan. Papasok na sila papunta doon sa dinaanan ko. So dyan yung mag-start yung aming daan. Ganyan lang siya kaliit yung daan na yan. Ayan, kung mapapansin nyo ay hindi mo makikita yung karugtong ng daan. So makikiramdam ka ngayon kung makikita mo, or makikiramdam ka bago ka magpaharurot sa mga dadaanan mo, kasi may mga time na hindi mo talaga makikita yung dadaanan mo. So magkikitaan na lang kayo ng dulo to dulo or bumper to bumper ng mga sasakyan. So ayan, medyo makikita mo pa yung mga daan dyan, may napapansin ka pang karugtong ng daan. So ayan, pagdating naman dyan sa dulo na yan ay hindi mo na makikita yung mga dadaanan mo, kaya medyo bumagal ka dyan sa mga daan na yan. So ayan, pa-curve na yan dyan, and then dire-diretso lang. Ayan, makikita pa yung daan natin. So ayan, panibagong araw. Sobrang thank you Lord sa panibagong araw, panibagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Thank you Lord sa kabutihan mo sa buhay namin. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagagawa sa iyo. Sa pamagitan ng aming mga pagkukulang, bagkos ay patuloy mo kaming iniingatan sa aming mga gawain sa araw-araw. Lord, patuloy namin ipagkatiwala sa iyo ang aming araw, ang aming mga gawain. Lalo na Lord, kung ano man ang aming mga trabaho, kung ano man ang hanap buhay ng bawat isa, lalo na sa mga nanonood, nakikita o nakakarinig sa aking video ito, ay pinagpakatiwala ko sa inyo Lord, na ingatan mo rin sila. Kung paano mo ako iingatan, ay ganun mo din sila iingatan. At i-bless mo ang kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay, kung ano man yung mga kanilang pinagkakakitaan. Lord, i-bless po ang bawat isa ng liglig at umaapaw. Lord, lalo na Lord God, sa bawat isa, Lord God, balutin mo kami ng iyong banal na espiritu sa aming mga gawain. Malayo kami sa kapahamakan with your guidance and presence, Lord God. Thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for the guidance and love, Lord God. Thank you, Lord. Ipagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything. In Jesus' name I pray. Amen. So ayan, nakikita nyo naman maraming sasakyan ngayon. Ayan, nakikita nyo sunod-sunod yung sasakyan, kaya mabagal kasi nga saktong-sakto lang yung dadaanan natin. Hindi tayo masasagi sa gilid, hindi tayo masasabit. So ayan, so medyo makakahinga ka dyan kasi dyan medyo mapapabilis yung takbo mo kasi nakikita mo yung daan. So ganyan yung aking araw, yan yung aking araw-araw na dinadaanan tuwing Monday to Friday, tuwing umaga. Pero pag sa hapon, hindi na kami dumadaan dito sa daan na to, kasi ang hirap sa daan na to kapag pauwi ka na, kasi masasalubong mo yung araw. So sobrang mahirap yun kapag nakakasalubong mo yung araw. So sa umaga na yan, medyo nasa likod ang araw, kaya dire-diretso napapaganda yung biyahe ng mga papunta. Katulad sa akin, papunta ako, tapos yung iba naman ay papunta sa akin, nakakasalubong ko sila yung nakakasalubong sa sikat ng araw kapag maaraw na mamaya. Pero sa mga oras na yan ay umabot na kami ng alas 7, nandyan pa kami sa daan na yan, kasi nung nag-start kami doon sa ilalim ng mall na yun doon ay 7:07 na nung nag-start kami doon. So dapat mas maaga kami, kaso umalis kami ng bahay ay 6:47 yata or 6:48. Ganyan yung oras ng alis namin, na dapat ang alis namin ay 6:30. Pero siyempre may mga time na tinatamad yung mga estudyante na maagang bumangon, kaya minsan nalilate din kami ng alis. Pero kailangan lang namin, ang kinaganda lang kasi ng daan na to, kaya kami dumadaan dito sa daan na to, kasi walang traffic. Kahit na medyo minsan napapabagal ka, pero tumatakbo ka palagi, hindi ka naka-stuck. Hindi katulad ng daanan na talagang dun ka nag-i-stay sa mga traffic, ang tagal. So yan, wala kaming traffic dyan, dire-diretso lang. Nata-traffic ka lang, parang naudlot lang minsan yung takbo mo kapag syempre nasa mga pa-curve ka na, hindi mo nakikita yung daan mo, saglit kang huminto or bumagal para pakiramdaman mo kung may makakasalubong ka or wala. So kung wala, so dire-diretso ka lang.
Katulad niya, nakikita ko yung daan ko, dire-diretso lang ako. Pagdating niyan sa dulo, ayan, magmi-minor ulit tayo, ayan. O, diba? Magugulat ka na lang, may biglang susulpot na sasakyan. And then, diretso na naman yung takbo mo, bilis ka na naman. Kasi nga, nakikita mo yung daan mo kapag makikita mo namang hindi mo na nakikita or pa-curve na yung daan mo, doon ka na naman hihinto kasi nga makikiramdam ka ulit kung mayroon kang makakasalubong. So, yun, napakabulol ko talaga kapag ako ay nagbo-voice over kasi nga, syempre, hindi tayo sanay sa pag-voice over. And sana, balang araw ay maging expert na tayo sa pag-voice over kasi mas maganda yung nagbo-voice over tayo minsan, diba? Kasi nga, lalo na sa atin na nagda-drive tayo, concentrate tayo sa ating pagda-drive. So, ayan yung daan naman na yan ay napakadelikado pa sa right side ko. Ayan, kung nakikita nyo may pader na may mga bakal pa, hindi pa yan nagagawa. Ayan, ginagawa pa lang yung daan na yan. Kaya napakadelikado niyan. Ayan, o, nagpapabilis ako dahil nga wala akong nakakasalubong kasi pag may makakasalubong ako, hihinto ako kasi yung right side ko na yan ay bangin na yan. So ayan, napakadelikado niyan kaya kailangan hindi ka talaga kukurap dyan. So ayan, sakto naman at wala akong nakasalubong sa area na yan kasi napakadelikado at takot na takot ako dyan. Kaya humihinto ako kapag may nakakasalubong ako kesa naman mahulog ako. Ayan. So ayan, pa-curve ulit tayo. And then dahan-dahan kasi nga may nakakasalubong tayo. Napakahirap yung pa-curve na ganyan. Ayan, o, may aso. Ayan. O, ano ako dyan sa aso na yan kasi hinarang pa niya ako. Ayan, umihi siya. And then, ayun, tatawid ulit siya. Ayan. And then may nakakasalubong ako dyan. Napakahirap dito sa daan na to kasi pataas siya. Nahihirapan ako dyan. Then huminto yung isang sasakyan kasi nga magle-left siya. And then mayroon ulit isang sasakyan kasi may konting intersection siya. And then tuloy-tuloy lang yung ano namin dyan. Kapag mabilis yung takbo namin dyan, umaabot din naman siya ng 18 or 15 minutes kapag sobrang mabilis ka. Pero para sa akin, kasi Mirage yung gamit ko, hindi naman sobrang mabilis. Hindi katulad ng mga malalaking sasakyan ay mabibilis sila. Katulad na lang ng mga Montero, mga ganyan, pick up, mas mabilis kasi sila. So ayun, ako minsan umaabot ako ng 20 minutes dyan or 22 minutes bago ako makalabas ng curve, zigzag road na to. Ayan, hindi mo siya nakikita yung daan and then dire-diretso ka lang paunti-unti. Kapag dumiretso, nakikita mo yung daan. Parang ganun lang, paulit-ulit lang na takbo, hinto, takbo, bagal, ganun. Pag nakikita mo may makakasalubong ka, babagal ka. Kaya minsan, kung napapansin nyo nga pala or naalala nyo yung kwento ko noon, ito yung daan na, ayan o, sabi na nasagi ko or nabangga ko daw siya. Ito yung daan na yun na sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Kung napapansin nyo, maliit talaga yung daan. Ayan. So, pero yung pangyayari na yun ay talagang wala namang nangyaring nasagi ko siya kasi nga wala kaming parehong gas-gas yung sasakyan at saka wala kang narinig na ingay. Kasi once na kasi nagkatamaan na yung mga salamin ng or side mirror ng sasakyan ay mag-iingay yan, magkakaroon ng ingay. So, that time na napagbintangan ako dito, alam ko siguro dito sa daan na to kasi minsan medyo nagaano ako sa daan na to kasi ayan o, may malalim kasi dito sa right side. May bako-bako dyan kasi may butasan dyan na daanan ng tubig. So medyo magbagal ako minsan dyan. Pag wala akong kasalubong, medyo gumagawi ako sa left side. So ayan, ganyan lang yung daan na yan dyan. Nakaka-enjoy din siya kasi nga hindi ka nahihirapan masyado, hindi ka masyadong natatraffic, dire-diretso lang yung takbo mo. Kaya wala namang masyadong problema. Diretso lang. Kaya lang, yun nga, maging ano yung pakiramdam mo, malakas yung pakiramdam mo. Pag hindi mo nakikita, huwag ka nang dire-diretso. Magbagal ka, mas maigi na yung hihinto ka kesa namang dumiretso ka minsan ay may mga mabibilis din kasi. Sobrang may mabibilis dyan, kala nyo ba? Ako lang yung mabagal na dumadaan dito pero napakaraming mabibilis na dumadaan dyan. Yung kahit na alam nilang pa-curve pero mabilis pa rin sila. Alam nila hindi nila nakikita yung paparuunan nila, papabilis pa rin sila ng takbo. So ayan, kaya lahat talaga ng nagda-drive ay mayroon kang dapat na obligasyon sa mga daan, obligasyon mong mag-ingat, obligasyon mo rin na sanyasan mo yung kapwa mo or makakasalubong mo or makakasabay mo kung alam mo nasa mali na. Lagi nating magagamit yung busina pag alam nating mayroon tayong pwedeng sitahin sa ating mga kapwa driver para maiwasan natin yung disgrasya. Although ang disgrasya ay minsan walang nagkakagusto. Talagang walang nagkakagusto sa disgrasya pero minsan kusang dumarating yun. So kaya pray lagi natin yan and then
alam naman natin na hindi naman tayo ilalagay ng Panginoon sa mga bagay or pagsubok na hindi natin nakakayanan. May mga bagay na nararanasan natin or pagsubok na dumarating sa atin para yun yung makaturo sa atin kung marunong tayong mamulot ng aral. Kasi alam nyo, wag natin sisihin ang problema or wag tayong galit sa problema. Kasi alam nyo ba, ang problema ay yun yung nagtuturo sa atin. Yun yung nagpaparealize sa atin na ito ang dapat mong gawin. Lalo na, for example, nagdadrive ka. Hindi ka dapat nagyayabang. Hindi mo dapat ipagyabang na magaling ka, marunong ka. Kasi nga, makina yung dinadala natin, hindi yung sarili nga natin, hindi natin minsan nakokontrol. Paano pa kaya yan, di ba? So, kaya minsan din natin yun ipagyabang. Bahala ng medyo mabagal, nakadepende sa sitwasyon ng daan, nakadepende kung okay, nakadepende sa lahat. Kaya, wag natin yun ipagyabang. Kaya, yung sinasabi ko na ang problema yun yung mga nagtuturo sa atin minsan. Kaya nga minsan di ba nagkakaroon ng problema, disgrasya. So yun yung nagtuturo sa atin na ay sa susunod pala hindi ko pala dapat gawin to. Sa susunod pala hindi ganun dapat ang pagpatakbo ko. So doon natin nare-realize kung ano yung mga dapat na tama nating gawin nang dahil sa mga pagsubok na yun. Maraming bagay or kahit hindi mga driver, kahit anong buhay natin may mga pagsubok. Kaya sa mga tao na hindi pa nyo na-overcome or hindi nyo pa nare-realize kung ano ang buhay natin sa mundo. So, yun yung sinasabi ko na pag may problema tayo, namnamin natin. Bakit natin nanamnamin? Iisipin natin, bakit ito dumating? Ano kayang reason? Kasi lahat ng dumadating or nangyayari ay may reason. So, kapag naisip natin or nanamnam natin yung pagsubok na yun, ay kaya pala ito nangyari sa akin kasi pala ganito ako. So, dapat ganito pala ang gawin ko. Hindi ako maging mayabang. Hindi ako maging mapagmataas. Dapat pala nag-iingat ako sa mga salitang binibitawan ko. Kaya ito nangyari sa akin. So, yun yung nagtatapik or tinatapik natin or tinatapik yung ating mga balikat, yung ating mga ganito ganyan para magising tayo sa mga ganong ginagawa natin. So, pag may mga ganong pagsubok, ipag-pray natin na yun ay malagpasan natin kung paano natin malagpasan. So, ayan. So, saan na ba ako nakarating? So, ayan, nandito na kami banda sa may pa-exit na ba? Or nakalagpas na yata? Ay, hindi pa. Hindi pa kami nakalagpas. Ayan, hindi kasi ako nakatingin sa pagkukwento ko. So, ayan. Andito na kami yan sa lugar na yan na malapit nang patapos yung isang patapos na yung pinakamahabang zigzag road. Ayan, patapos na siya dyan. So, mamaya-maya ay lalabas na kami dyan. May maliit na may intersection talaga siya. Ayan, o, yung intersection, mapapansin nyo yung kulay blue na yan. Diyan sa unahan ng blue na yan, yan yung intersection na. Yan yung palabas na kami. So, yun, huminto saglit kasi nga may mga papasok at kami ay palabas. Sila naman mag-uumpisa sa zigzag road. Kami naman ay natapos na sa zigzag road. So, ayan. Ganyan siya kaliit na daan. Kailangan naming huminto kapag may konting curve na may palabas na medyo mahaba or malaking sasakyan kasi nga magkakaabutan na. So, ayan. Dahil nga lumabas na yung mga sasakyan na yan or kami ay palabas na, sila ay papasok na mag-start na sa zigzag road, kami naman ngayon ay palabas na. So dyan, sa lugar na yan, magpaiba-iba na kami ng daan. Mayroon ng pakanan, mayroon ng pakaliwa, mayroong padiretso. So ako ay padiretso. Yan yung daan namin. So ayan, medyo maliit yung daan dyan at napakahirap yung sa amin. Sa akin na padiretso pa ako, medyo pataas pa ako konti din mag-right. Mag-right ako. Ayan, oh. Ayan, ganyan siya kahirap kasi parang pahanging or pabitin ka. So, kailangan tumigil mo na yung ibang sasakyan. Ayan, minsan dyan mahirap kasi yung katulad ng mga motor na yun, ang kukulit. Alam nilang nabibitin na yung mga sasakyan dyan, lulusot pa rin sila. So, ayan, ganyan. Ayan na yung karugtong ng zigzag road. So, ayan, maliit na lang or konti na lang yung katapusan ng zigzag road na yan. Dire-diretso na kami. Sa daan na yan, medyo nakikita mo yung daanan dito. Medyo kita mo na kasi nga nalagpasan namin na yung pinaka-zigzag road. So, ayan, dire-diretso lang kami. Pinakita ko sa inyo yung ano yung pinagdadaanan ko dito. Ito yung dinadaanan ko araw-araw. So, ayan, kaya diniretso ko na yung camera dyan. Ayan, oh, di ba? Ganyan siya, pero medyo mabilis na dyan kasi medyo maluwag-luwag yung daan. Medyo maluwag-luwag siya kasi nga wala nang masyadong tawag dyan, bangin magkabilaan. Wala nang masyadong magbangin. Kumbaga, space lang yan ng road kaya siya maliit. Ayan, o mayroon pang intersection ulit dyan. And then,
Ayan, oh, pa-curve din yan, din nakikita. And then, ayan, marami pa rin dumadaan ulit dyan kasi, ayan, papunta yan sila doon sa aming nadaanan dyan. So, ayan, dire-diretso lang sila. And then, malapit na lang yan, ilang minuto na lang din yan, matatapos na ulit kami dyan sa zigzag road na yan. Zigzag pa ba yan? Ayan, oo, zigzag pa rin yan, karugtong kasi yan. Yan yung karugtong yan hanggang sa maabutan namin yung pinaka-exit niyan. Merong pinaka-exit yan mamaya. And then doon natin makikita yung ending. So, papasok ulit ako niyan sa panibagong lugar. So, ganyan lang siya. Madali lang siyang i-drive kasi nga dahil wala kaming traffic, dire-diretso kahit na minsan may medyo bagal, at least dire-diretso pa rin yung takbo. So, ganyan siya. Ayan, dire-diretso lang kami. And then, marami na kaming naabutan na sasakyan dyan. Oo, ganyan. Ganyan lang siya. Ayan, medyo malawak-lawak yung daan dyan. Ayan, diretso lang. Ayan. Medyo maluwag dito. Ayan. Tuloy-tuloy lang. So, ganun lang. Pag umpisa ka palang dadaan sa daanan na to ay mahihilo ka. Noong una akong dumaan dito, nahilo ako. At saka kapag masama ang pakiramdam mo dito, hindi siya magandang dumaan dito, or wag na lang mag-drive talaga pag masama ang pakiramdam kasi ang hirap talaga ng daan na yun. Mahihilo ka kapag lalo na bago ka pa lang, or medyo masama yung pakiramdam mo, medyo may sinat ka or may sakit ka ng ulo. So hindi ka pwedeng dumaan dito kasi madadagdagan yung sakit ng ulo mo, madadagdagan yung hilo mo. So ganyan lang siya, dire-diretso. Ayan, konti na lang. And then medyo malapad na kasi dito. At saka nga pala, bawal ang mga motorcycle dyan. Kailangan mga sasakyan lang. Pero ewan ko lang, pag matagpuan ito ng mga motorcycle, siguro madadaanan nila to kasi alam nilang maluwag at saka medyo mabilis yung takbo. Lalo na yung mga single motor. Pero ang bisikleta sana ay napakahirap, malaking yun sa mga dumadaan na sasakyan kasi nga ang hirap mag-overtake sa lugar na to. Kasi nga ang mahirap mag-overtake dahil maliit yung daan. So hindi ka basta-basang makapag-overtake. For example, may mga bisikleta. Kaya sana, or talagang parang binawal nga talaga nila ang bisikleta dito sa daan na to. Kasi nga nakakaantala sa takbo ng mga sasakyan yun. Ayan. Pero yung mga may konti lang ang pupuntahan, malapit lang. Meron din minsan mga motor, and then meron din minsan na mga bisikleta. Yung mga pumapasok lang na mga malalapit dyan. Ayan. So, malapit na akong matatapos. Ayan, So, ayan, natapos na finally yung ating zigzag road. So, ayan, papasok na tayo ng last pin niya. So, ayan, tapos na yung ating zigzag road. Thank you for watching. Ingat kayo palagi.